Noong March 28, 2007, ay naganap ang isang madramang pamamahayag sa harap ng Liwasang Bonifacio sa Manila. Hinotdate ko ang aking mga estudyante ng Musmus Daycare Center, Parola, Binondo, Manila, upang maipabot ko sa mga politiko at sa mga kinaukulan na itigil ang talamak na korupsyon. Stop corruption! Libreng edukasyon, libreng pabahay, at libreng ospital. Itinaya ko ang aking buhay at walain ang lahat ng meron sa buhay ko. Nakakulong ako ng halos 2 taon. Ang sigaw ko ay narinig sa buong mundo. Pero kayong mga politiko ay hindi ninyo ako narinig. Kayo'y nagbistulang bigi at patuloy na bayani sa mga politiko ang kanilang kasakiman sa kapangyarihan, ang kanilang kasakiman sa salapi. Mula noong 2007 hanggang sa kasalukuyan, 18 taon na ang nakakaraan. At patuloy kayong naglalakaw. Kaya nasadlak ang ating bayan sa kahirapan. Sa loob ng 18 taon, kung itinigil ninyo ang inyong kasakiman at pagnanakaw sa mahigit na 10 trilyong piso, sana ay maginhawa na ang ating bayan. Walang bilyong-bilyong Pilipino nagugutom. Walang bilyong kabataan ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Walang milyong Pilipino ang nagkasakit at namatay na hindi man lamang nabibigyan ng lunas. Kung kayo ay hindi naging sakim sa salapi at kapangyarihan, ang mahigit 10 trilyong piso na inyong ninakaw ay sapat upang makapagpagawa ng 300 malalaking gusali para sa libreng universidad. Sapat upang makapagpagawa ng 300 malalaking gusali para sa libreng ospital. Wala sanang squatter at mayroon na silang disenteng tahanan. Sapat upang bigyan ng libreng bini at fertilizer ang mga magsasaka. Kung nakinig lamang kayo sa akin, ay hindi sana tayo nalugmok sa unang panlabas ng 17 trilyong piso. Ibinaon nyo sa utang ang ating inang bayan. Lang inyong isinangkalan ay ang perlas ng silanganan. Narito tayo ngayon sa ganitong kalalagayan. Isang magulong gobyerno. Simula nang nabulgar ang trilyong pisong anomalya sa flood control project. Bumagsak ang ating ekonomiya. Nagkawanak-wanak tayo mga Pilipino. Kanya-kanya rally, may lumalaban na wakasan ng korupsyon at mayroon namang nananawagan na PBBM resign. Mga minamahal kong kababayan, hindi po tayo magwawagi laban sa korupsyon, laban sa mga politikong Vedret Basilisco kung wala tayong pagkakaisa. Wala munang kulay berde, wala muna pong kulay pink o dilaw o pula. Bagkus tayo'y magkapit-bisig, magsama-sama upang itakwil at wakasan ang talamak na korupsyon na kumikitil sa buhay ng mga Pilipino, sa mga kongresista at sa mga senador, at sa iyo, PBBM. Pangunahan ninyo, una, isabatas o tanggalin o iabolis ang PIDAP na tunay na sanhi at ugat ng pagnanakaw ng mga kongresman at ng mga senador. Kayo'y mga legislator. Kayo'y mambabatas. Ang inyong tungkulin ay gumawa ng batas
wala kayong pakialam sa kalye, sa pagpapagawa ng anumang infrastructure project o pagpapagawa ng mga flood control. Wala kayong pakialam dyan. Ang lahat ng proyektong iyan ay trabaho ng LGU mula gobernador, mayor, barangay at SK. Kalinsabay ng batas na abolisyon ng PILAP. Ang ikalawa ay isabatat ninyo na sa bawat 5,000 pisong lalakawin ng sino mang halal o government official ay no recommended na. No bail recommended na. At bigyan na mabigat na parusa. Pangulong BBM, mayroon ka pang 3 taong paglilingkod bilang Pangulo ng ating bansa. Pangunahan mo at linisin mo ang ating gobyerno. Ipakulong mo lahat ang sangkot sa maanumalyang flood control project para may maiwan kang magandang legasiya sa ating inang bayan. Uulitin ko sa iyo ang mensahe ko, PBBM. Una, tanggalin ang PILAP. Ikalawa, 5,000 pisong nanakawin ng sino mang halal o government official, no bail recommended na. Ang ikatlo, suportahan mo ang anti-dynasty law. At ang tatlong iyan, ang salot, isang dilubyo, na kung wawakasan mo yan, yan ang magiging simula ng pagbangon ng ating inang bayan tungo sa isang maganda, mapayapa at maginhawang bansa.